Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. Alam kong kayong lahat ay pinagpala ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. And Merry Christmas! Ho, ho, ho! Okay, malapit na po ang December 25, kaya yes, timely po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. And wala nang ibang paligoy-ligoy pa. Umpisahan po natin ang topic na dala ng ating Panginoon sa ating umaga sa araw na ito. Ang title po na ating pag-uusapan is What to Give This Christmas. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat. Hindi ka po nagsasawa na kami pagpalain mo. Hindi ka po nagkukulang sa amin na iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Palaging sapat ang iyong biyaya at palaging ikaw ay aming kasama anumang season ng aming buhay. Thank you so much, O God. Pinupuri ka namin sa umagang ito, Lord. Binubuksan namin ang aming puso. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyo. Linisin mo po kami. Patuloy kaming maging karapat-dapat, nasisidlan ng iyong salita, ng binhi, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord, maunawaan po namin ang iyong mensahe sa umagang ito. At ito po ay aming maipamuhay, hindi lamang namin marinig, Panginoon, kundi ito ay magturo sa amin ng nais mong buhay para sa iyong mga anak. Bless your people, God. Anoint us, Lord, as we study your word. Father, anoint me as your vessel from which your message will be declared to your people, O God. Thank you so much, Holy Spirit. We ask you to move in our midst. Be glorified, Lord, alone. Be magnified alone in our midst, O God. For you are the center of this church. We are your church, O God. So be glorified, Father. Be worshipped continually in our service, in our midst, Lord. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. You know, the first Christmas is actually about uh, a time of giving. And it has been like that since the beginning, since the first Christmas. Okay? When Jesus came as an infant, alam natin ang story, the Magi, or yung Magi, they are the wise men, okay? Wise men, hindi po sila kings, no? So, hindi rin sila three, no? Pero, tradition has passed it on to us na there are three kings who gave gifts sa infant Jesus kay Lord. Okay. Pero actually marami sila, hindi lang sila tatlo. Okay, at hindi sila hari, but they are wise men. Okay. So, what do we know about Christmas? Alam natin that this Magi, okay, brought with them gifts. Kaya sinabing three wise men kasi binase nila dun sa tatlong gifts na dala, which is ginto, insenso, at mira. Okay. For all we know, these gifts are precious. Napakamahal po. Expensive gifts ang dala nila. Well, because yung gifts na to are really meant for the king. Okay? Karapat-dapat lang ditong tumanggap ay hari. And for all we know, who is born to us on that day
is the King of Kings. Okay. So, sige, let's continue. These wise men did not bring with them material gifts. Kita natin. But their gifts are so precious, mamahalin. But unlike today, no, they did not give material gifts like clothing, toys for the children, cars, yung iba, 'di ba? Yung iba naman, ano, money, okay, okay. So, they did not bring these material gifts. Pero, alam naman natin na sobrang bagay sa pinagbigyan nila ang kanilang dala in response, no? They brought with them their faith in response to the angel's report na may ipinanganak o may ipapanganak, okay, na Savior, okay, magiging tagapagligtas, okay, yung araw na yon. And yes, kita natin, since Christmas is really a time of giving, makita natin, andiyan si Joseph at si Mary, na kung hindi sila pumayag, okay, sa kagustuhan ng ama, no, hindi sana ipinanganak si Jesus, no, sa pamamagitan nila. Kaya they gave, no, Christmas is giving. So Joseph and Mary gave their lives fully to the will of God. Even though they do not fully understand ano ba ang nangyayari nung panahon na yon. Kasi hindi pa nga kasal, nagbuntis na si Mary. Okay? Ito pa, hindi ako ang ama. Yun si Joseph eh. Hindi ako ang ama, pero pakakasalan ko, buntis na. Pero nung nagsalita sa kanila ang anghel at ipinahayag sa kanila na ang dinadala ni Mary ay hindi anak ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at alam ni Joseph, no, na walang taong involved sa sitwasyon niya. And yet, syempre, pag ikaw parang hindi mo fully maunawaan. And yet, they gave themselves fully kung ano ang kalooban ng Diyos. Okay? And first of all, makita natin, there was this first Christmas because God gave the greatest gift. Okay? Alam natin ang kanyang anak, no? Binigay niya ang kanyang anak so that there will be this Christmas. A kind of gift which cannot be duplicated. Hindi magagaya. Siya lang ang gumawa nito. Dahil yan. Alam naman natin, iyon ang talagang klase ng pag-ibig ng ating Panginoon. So, in the light of that, alam ko na marami ngayon ay busy na sa pagbili ng pagplano kung ano ang ibibigay nila sa kanilang inaanak. Marami nang nakabili, no, ng mga pangregalo. Marami diyang nag-iisip pa lang anong bibilin pero may planong bumili. Okay. And yes, because some are buying gifts kasi merong exchange gifts para pang exchange gift o kaya pangbigay sa mga inaanak, pangbigay sa mga
minamahal. Okay, pangbigay sa pamilya, kapamilya, okay? So, i-guide tayo ngayon, no? Let us hear the message of the Lord. Today, ano ba yung magagandang gifts na pwede mong ibigay? Okay. Not more of material gifts. But of course, syempre, ang saya naman nung Pasko, may bubuksan kang regalo, 'di ba? Ang saya nung meron kang sisiraing wrappers and then makikita mo kung ano yung iniregalo sa iyo. Wala namang masama doon. And thank you kasi may mga material gifts tayong natatanggap. But higit doon, okay? Higit doon, the Lord wants us to give these gifts, this kind of gifts, ngayong Kapaskuhan. Okay? And, okay? Start na tayo. So, number 1, ano ba ang pwede mong irigalo ngayong Pasko? Number 1 is, ano sabi doon sa song, kung alam nyo yung song ni Michael Jackson, no, popularized by Michael Jackson in, I think, 1970 or in the 70s. Ano sabi doon? Why don't you give love on Christmas Day? Okay, di ba? Bigay daw tayo ng pag-ibig. Okay. Alam naman natin, kung tatanungin tayo, di ba? Kung tatanungin ka, anong gusto mong matanggap ngayong Pasko? Pag-ibig o material gifts? Okay, walang masama. Sabi ko nga kanina, walang masama. Makatanggap tayo ng mga regalo, no? Na ating i-unwrap this Christmas. But if we can honestly be, if we can answer in all honesty, ano ba ang talagang gusto nating matanggap sa Kapaskuhang ito? If we will be honest, I know ang sagot natin ay pag-ibig. We want to be loved. We want to get love this Christmas. Okay? Rather than all those material gifts. Pwede naman. Saya nga nun eh, di ba? Ang saya din. No? Mas masaya kung yung pag-ibig ay naroroon. John chapter 3 verse 16. Alam natin ang story. For God so loved the world that He gave. Okay. May pag-ibig. Pag-ibig ang kauna-unahang magiging dahilan bakit ka magbibigay. Kaya pag-ibig ang unang-unang dapat mayroon ka para ipamigay. Yes, even though we failed God so many times. Sometimes we think walang nang nagmamahal sa atin. Okay? Akala natin wala nang nagmamahal, or makita natin in the light of John chapter 3:16, in spite of who you are, in spite of who we were, and in spite of who we will be tomorrow, isang katotohanan doon. For God so loved. Minahal tayo ng Diyos. God loves you. That's why there was this first Christmas that we are celebrating now, that the whole world is celebrating today. Because God gave His love to us. And because of that love, He gave us His only Son. Amen?
Matthew chapter 22 verses 36 to 39. Alam natin yon. Yung Pharisees, they asked Jesus kasi gusto nilang hanapan talaga ng butas, no, ang Panginoon na kung saan ay matatrap nila, no, makakakita sila ng pagkakamali sa ating Panginoon. Ang sabi doon, the Pharisees asked Jesus what the greatest commandment is. All right? And for all we know, ang sabi ni Jesus, ano? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Okay, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Sabi ni Lord, this is the first and greatest commandment. Remember, the first and the greatest commandment. And the second is like it. Ano sabi doon? Love pa rin. Love your neighbor as yourself. Kaya makikita natin doon, pag-ibig, pwedeng-pwede at dapat mong ibigay sa kahit kanino man. Give love on Christmas Day. Church, brothers and sisters, you wanna be blessed? Ano sabi sa Matthew 6:33? 'Di ba? Put God first. Naisin mo ang Diyos muna ang unahin mo. And all these things shall be added unto you. So, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Put Him first. Above all, put Him first. Seek first His kingdom. And when you do that, church, people of God, brothers and sisters, you will be blessed. All those things will be added unto you. So, give love. First, love God with all your heart. Amen. Number 2, what you can give this Christmas, or what you must give this Christmas. Number 2 is forgiveness. Of course, forgiveness is hard for some people, hard to do. Okay. First, let us define forgiveness. What is forgiveness? Forgiveness is something that you give someone who probably doesn't deserve forgiveness. Wow. Actually, ang hirap talagang magbigay ng patawad. But remember this, when you release, forgiveness in your heart, you are releasing. Makinig tayo. When you forgive, when you release your forgiveness, actually you are releasing yourself from the chain that shackles. Yung chain na gumagapos sa'yo when you release forgiveness. Pansinin nyo ha, those people who have offended you, those people who have offended you, nakakatulog sila ng mahimbing sa gabi. Pero ikaw, na hindi nagpapatawad, hindi ka makatulog sa gabi. You see that?
Ang hirap naman nun. Yung nakasakit sa iyo, na ang himbing ng tulog. Tapos ikaw hindi ka makatulog kasi nagkikimkim ka ng galit. Ayaw mong i-release ang pagpapatawad kaya hindi ka mapakali. Hindi ka makatulog. Okay? Matthew 6, verse 12. Ano sabi dyan? It is a prayer, no, 'di ba? Na itinuro ng ating Panginoon sa kanyang followers. Okay. Ano sabi doon? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. No? Tinuro ng Panginoon yun. Humingi ka ng kapatawaran kung paano ka nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa iyo. Okay. Pag sinabi nating forgiveness, no, meron tayong kasabihan dyan eh. Ang sabi, forgive and forget. Okay. When you forgive daw, dapat i-forget mo. Now, to God, this is possible. Sa tao, parang imposible, no? Na you forgive and then you forget. Parang ang hirap yata. Kasi every time makikita mo yung tao na gumawa sa'yo ng mali, 'di ba? Anong sinasabi natin? Kita ko na naman yung taong to, kumukulo na naman ng dugo ko. Okay, 'di ba? Ang unforgiveness nakakakulo ng dugo. Okay, baka ang dami mong hindi pino-forgive. Pag nakikita mo, palaging kukulo ang dugo mo. Aba, pag kulo ang dugo mo, eh baka matuyuan ka ng dugo. Okay? So, okay. Ang ibig sabihin lang po ng forgive and forget, it means you don't bring back the offense na ginawa nung taong nagkasala sa'yo. Mayroon ako naaalala isang kwento. Mayroong isang lalaki na lumapit sa kanyang pastor. So, siguro nabibigatan siya, no. Nag-confide, no, doon sa kanyang pastor. Sabi niya, "Pastor, bakit ganun tuwing nagagalit yung asawa ko, nagiging siyang historical." So sabi ng pastor, teka kapatid, baka hindi historical, baka hysterical, baka nagwawala. Alam mo yon, di ba, pag hysterical, sabi nung lalaki, "Pastor, hindi po hysterical. Totoo po, historical siya. Kasi po, tuwing nag-aaway kami, naaalala niya, noong teenager tayo, ganito ugali mo ah. Nung bagong kasal tayo, yan pa rin ang ugali mo. Hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin, ganyan ka pa rin. Diba pastor? Masyado siyang historical." Sino dito? Sino rito yung historical? Well, church, kapatid, couples, yung mag-asawa, families, magkakapatid, sa pamilya, o magkakaibigan,
Okay, let us not be historical. Sino ba hindi nagkamali? Okay, sige, taas ang kamay. Sino hindi nagkamali? Every one of us has messed up in one way or another. Diba? Walang perpekto dito. Okay. So, let us learn to forgive and forget. Alam nyo, pag ang Diyos, when He forgave us, He forgets kung ano yung ginawa mong kasalanan. Kasi, hindi naninisi ang Diyos. Nagkamali ka ngayon. Halimbawa, nagawa mo na yun noon. Nagawa mo na naman. Hindi, nagawa mo na naman uli. Ang God, when we go to God and ask forgiveness, hindi sinasabi ng Diyos, oh, ayan ka na naman. Ginawa mo na naman yan. Noon, ginawa mo na yan. Ngayon, ginawa mo na naman. O gagawin mo na naman uli yan. Ganyan ka talaga. Hello? No. When God forgives, He forgives. At hindi na siya nagkakalkal. That's the good thing about our God. Tandaan natin, reconciliation begins, yung pagkakasundo ay mag-uumpisa yan when there is forgiveness. At iyon ang ginawa ng Diyos sa atin. He gave His forgiveness and He forgets what you've done. Sabi nga natin, ano bang ibig sabihin ng forgiveness? Forgiveness is i-wipe out mo. I-wipe out mo lahat. Burado lahat. Okay? Ang ibig sabihin ng forgiveness is nilinis mo na lahat, no? Yung kung ano man ang naging pagkakasala. Okay. Iyon ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya nanumbalik ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pagbibigay ng Kanyang kapatawaran. Okay. First, He loved us. He gave us His love. And that love caused Him to give us also His forgiveness. Sa atin, yes, aminin natin. Aaminin ko, ang hirap magpatawad. Pero paano magkakaroon ng pagkakasundo kung hindi mo naman gagawing magpatawad? If you have love, you can forgive. What is the greatest commandment? Love. And if you have love, you can forgive. Amen? Pastora, hindi mo lang alam talaga kung anong ginawa sa akin kasalanan niya. Napakatindi. Napakatindi. Kapatid, I want you to know. Ang sabi sa Romans chapter 8. Is that Romans chapter 8, no? Sabi doon, and God demonstrates His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Christ died for the forgiveness of your sins, of my sins. Kaya ang sabi doon, mahirap magpatawad. Pero pag may pag-ibig, John 3:16, for God so loved the world. Kaya pinatawad niya tayo kasi
mahal niya tayo. Amen? So, praise the Lord. Makita natin doon, love is a choice. Love is a choice. Hindi madali, pero sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating buhay, sa ating puso, mamamahal natin at mapapatawad natin ang sino mang nagkasala sa atin. What to give this Christmas? Give love and give forgiveness. Number 3, what can you give this Christmas? Give a good example. So 1 Peter chapter 2 verse 21, sabi dyan, to this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Okay? Anong sabi dyan? Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Ang sabi ni Timothy, ang sabi ni Pablo kay Timothy, do not let them look down on you dahil bata ka pa lang. Kahit bata ka, you can set an example. Okay? Kaya, meron akong naringgan, bata pa siya, wala pa siya asawa, binata pa siya, wala pa siya asawa. Pero, elder na siya ng church. Okay. Mayroong siyang kausap na pastor, no? Kasi parang humihingi ng payo itong worker na, itong binata na to sa pastor. So tinuruan ng pastor kung ano sasabihin doon sa ikakasal pa lang eh. Sabi nitong lalaki, nung binata, na humihingi ng payo doon sa pastor, na pastor, pwede po ba ikaw na lang po ang magsabi dito sa ikaw na lang po magpayo dito sa magpapakasal. Kasi ako wala pa ako experience eh. Ikaw, may pamilya ka na. Okay. Ang sabi nung narinig ko dito sa pastor, ang sabi nung pastor, hindi porket ikaw ay wala pang asawa, ay hindi ka na makakapagpayo. Hindi porket ikaw ay wala pang asawa, ay hindi ka makakapag-set ng example dito kahit sa may asawa na nga eh. No, ito mag-aasawa pa lang yung kanyang papayuhan. Kahit nga may asawa na, you can set an example kasi nakasulat yan sa Biblia. Papaano ang conduct ng may asawa pag may asawa na. Okay. So that's why sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, kahit ikaw ay bata pa, set an example according to the word of God. Ngayon tayo mga Kristiyano, alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin ang mga pinapangaral sa atin every Sunday, every cell grouping, every time makikinig ka sa podcast, every time makikinig ka sa sermon, kahit pa yan sa Facebook o sa YouTube o kung saan man yan. Ano ang sinasabi sa atin?
examples according to the Word of God. Amen? Tayo, alam natin, nababasa natin yan, naririnig natin yan. So we know how we will set an example to these people through our speech, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo magmahal, paano tayo magpatawad, paano ba ang manampalataya, o paano ba maingatan ang ating buhay. Okay? Christ left us an example para ating sundan. We have the Word of God. We have the Lord Jesus as our pattern, as our example. Natatandaan nyo ba, nung kapanahunan natin, yung may edad na dyan, no? Parang, ngayon ginagamit pa rin naman yun eh. Tandaan ninyo, yung meron tayong tinatawag na carbon paper, or carbon paper or tracing paper, yung yung kulay itim siya, na kapag may papel kang ganyan, no, may papel ka, ilalagay mo sa ilalim nito yung carbon paper, yun yung carbon paper, ilalagay mo sa ilalim, tapos maglalagay ka uli ng isang papel. Ngayon, ano man ang i-drawing mo dito sa first page na ito, no, ano man ang i-drawing mo diyan, no, ay mababakat siya dito sa isang papel kasi nilagyan mo ng tracing paper sa gitna. Okay, natatandaan nyo yun? Diba? Actually, ang Panginoon, iniwanan niya na tayo ng imprints. Anong imprints? Gumawa na si Lord ng example. Nakita na natin yung example ni Lord. Yun na lang yung ifa-follow natin. Wala tayong babaguhin. Kasi kung ano ang buhay ni Kristo noon, iyon siya ngayon. Hindi nagbago. Diba? Kaya kung ano ang buhay na in-example ni Lord sa pag-ibig, sa pagpapatawad, no, sa uri ng kanyang pamumuhay na ipinamuhay niya noon, iyon yung ating gagamitin. So we will be an example kahit kanino. So this Christmas, let us give a good example sa ating mga inaanak, sa ating mga kaibigan, kumare, kapamilya, ka-churchmate. Okay, what can we give them? Ng mga minamahal natin, what can we give them this Christmas? Let us give to them a good example. It is hard. Yes, it is hard. Kasi para bang, kung tatanungin niyo ako, Pastora, diba, nagkakamali naman tayo talaga. Diba, in one way or another, tayo ay pumapalpak. Okay, yes, totoo yan. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may pagkakamaling nagawa sa ating buhay. But, tandaan nyo ito. Ang sabi ng Panginoon, no? Pwede nyo nga akong tanungin, Pastora, diba, nagkamali ka rin sa Panginoon dati, diba, nagkakamali ka rin, Pastora, diba? Yes, nagkakamali tayo, no? In one way or another, pumalpak tayo. Pero, tandaan nyo ito, God is working
in us. God is working through us. And